Opo mga kaibigan, marinig natin ang kwento ng isang ina na sinubukang protektahan ng kanyang anak mula sa katotohanang tudurog sa kanyang puso at pagkatakot. Siya ay si Adelaida. Pamilyang binuo ng ina at amang mapagmahal at responsable. Ito ang uri ng pamilyang pinangarap ko para sa akin nag-iisang anak. Ito rin ang uri ng pamilyang kinamulatan niya. Ngunit, totoo nga ang kasabihan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Oh my! Bakit higap ka ng higap? Nagpuyat ka na naman kagabi, no? Tumawag kasi si Papa eh. Oh, Nagkwentuhan kami tapos hindi ako nakatulog kaya kinuha ko na lang yung research paper namin. Nagkakawala ako. ay sus! Aantukin ka niya sa klase. Wala ma. So yan na lang ako upo para hindi ako makalata ng teacher namin na natutulog. Aray ko ma! Bakit ka nangunguro? Sige, subukan mo matulog sa klase. Joke lang. Baka kasi ang pinag-usapan niyo ng papa mo at mukhang na-excite ka na naman. Hindi ka nakatulog. Wala naman ma. Sabi ko lang sa kanya, ibili niya ako ng bagong laptop pag uwi niya rito. Few months from now. Humingi ka na naman sa kanya? Ako talaga? May laptop ka ba naman Bibili ko lang niya last year. Naglalambing lang naman talaga ako kagabi ng Papa kaya umayag naman siya. So, wala na akong magagawa. Ayaw na sa papa mo. Bakit naman ako nahiya sa kanya? Papa ko siya ha. Isa naman ang mangi ako sa ibang tao, di ba? Nailang lang sa sarili kong ama akong humingi. Ate, sabi mo nun, sasabihin mo sa kanya kapag graduate na siya ng high school. Ano pwede? Graduate na siya ng college? Hindi mo pa rin nasasabi ang totoo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, natitiyak ko mahihirapan ka din. Ay, alam mo, kung ako nasa kalagayan mo, graduation pa lang sa kinder ni Makmak, sinabi ko na sa kanyang sumakabilang bahay na ang papa niya. Inaw, Ate Adele, habang tumatagal, lalong nasasanay si Makmak sa buhay na mayroong isang ideal family. Napilit mong ipinararana sa kanya. Ang inaalala ko, sa ibang tao niya pa malaman na totoo. Bahala na ang Diyos. Kung dumating ang panahon yun, haharapin ko na lang. Pero sa ngayon, hindi ko talaga kaya sa ng anak ko. Hindi ko kaya pagmasdan mo. Habang pinagtagpuan ang isang malungkot na katotohanan. Ayun ma! Ayun na si Papa! Natatanaw ko na siya! Oo, nakikita ko. Excited na ako! Pa! Pasyala natin din siya dito. Ano siya ikaw? Nakamiss ko si Papa eh! Talaga? Pa! Papa! Ay, naku. Sige na nga. Salubungin mo na. Tulungan mo siya sa mga bitbit niya. Oo! Pa! Ako lalo kaya itong tumangka. Mas matanda na ako sa'yo! Ano itong mga gamit mo? Itong bag ko na lang. Ako na itong iba. Mabigat tong bag na to. Pa! Andito na si Papa! Oo. Kasi naman, hindi ko nakikita. Mula nung bata ka hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Pakiramdam ko tuloy, artista ako sa tuwing umuwi ako. Hindi na nga yun nakatulog eh. Alis pa lang na umaga. Gusto nang pumunta rito sa airport. Ay, andun yung kotse, nakaparada. Ay, tara! Pa! Dala mo ba yung laptop ko? Ay, naku! Nakalimutan ko! Ano? Ikaw lang ang hinihintay ko, Adelaida. Kung gusto mo nang sabihin sa kanyang totoo, tutuloy
Tutulungan kitang magpaliwanag. Kuya, natatakot ako. Ay, Kuya, hindi ba pwede magpanggap ka na lamang na tatay niya habang buhay? sa totoo lang, sa ganitong edad, naiisip ko, paano kung bigla akong magkasakit? O kaya atakihin? Paano kung bigla akong mamatay? Tanggapin kaya ako sa langit? Halos 2 dekada ako nagsimuling sa isang inosenteng bata. Kuya, Konsensya na rin ako sa ginagawa natin. Oo, masasaktan siya. Pero, kahit anong gawin natin pagpapanggap, hindi na natin mababago ang katotohanan at Elijah. Naku, Makmak, mataas ang lagnat mo. Tapos mag-chill ka pa. Teka, ayoko magpadala sa ospital. Takot ako. Ano ka ba? Sasamahan ka naman namin. Kahit na, takot na ako eh. Ina, ate, kailangan mo nang dalhin sa ospital ang anak mo. ano kaya sa tingin mo sakit niya? Nurse lang po, wala akong kayong mag-diagnose ng sakit. Pero tingin ko, hindi simpleng lagnat lang to. Ayoko. Namumutla ka rin eh. Tara na. Dadaling ka na namin sa ospital. Huwag, ayoko nga eh. Sasamahan ka namin. Ako, ang tita mo at ang papa mo. Kahit na, ayoko. Tuturukan nila ako ng injection dun eh. Ayoko, takot ako sa injection. Makmak, kung ayaw mo lumala yung sakit mo, sumunod ka sa akin, ha? Wala isa man sa atin ang may kahit ng kung kailangan isanin sa kanya, Adelaida. Ito na yata ang panahon na hihintayin nating lahat. Dumating na. Ate, ano plano mo? Kailangan na ni Makmak na masalinan ng dugo. Ina, samahan mo. Ha? Saan tayo pupunta? Pupuntahan natin ang ama ng anak ko. Sino sila? Nasaan si Tomas? Bakit mo kaya ang asawa ko? Asawa? Bakit? Kasal ba kayo? Ina. Ang tanong ko, sagutin mo. Nasaan si Tomas? Narito. Rosie! Wala ka pala ka? Umalis kayo. Umalis kayo. Sino ba yan? Tomas! Baka mga taga-SWD? Nagsasurvey. Adelaida! Anong ginagawa mo rito? Nahiga ka rito. Ganda na. Iingat ka sa susunod, ha? Kung ayaw mo na uling makonfine sa ospital ng ilang linggo. Hindi ko naman gustong magkasakit ka. Oo na. O siya, Promise. Si Papa. Nasa labas? Oo, nasa labas. Si Mama. Tawagin ko. Kaya ano ba kailangan mo? Wala na. Gusto ko lang silang makita. Makmak, Bakit kita? tandaan mo. Love na love ka ni tita. Ha? Alam ko yan, tita. May sakit ka man o wala. Masaya o malungkot. Nandito lang ako. Tawagin mo lang ako kapag kailangan mo ako. Ha? Okay, thank you, tita. Anak, Ma? Pa? Bakit parang ang seryoso mo? hinintay talaga namin makarecover ka muna sa sakit mo. Bago namin ito sabihin sa iyo. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Oo naman, pa.
Mahal na mahal ka namin ng mama mo. Kaya, yan na namin tuloy ang paglihim. Naniniwala akong nasa tamang edad ka na para maunawain ang ganitong klaseng bata. Sa kanya galing yung isinaling dugo sa iyo nung nasa ospital ka. Siya ang tunay mong ama. Ang papang kinagisnan mo ay nagtantanda ng kapatid ng tita ina mo. Tuwarin mo sana kami. Kung tinago namin ito sa iyo ng napakahabang panahon. Ikaw pa lang totoo kong bata. Medyo mas bata ka pa lang tingnan sa personal. Ibig mong sabihin, Alam ko na po ang lahat. Matagal na. anong High school pa lang ako, alam ko na. Hinihintay ko lang talagang sabihin niyo sa akin ang totoo. Hinihintay ko yung makakasa ng personal. Huwag mo bitawan niyo, anak. Oo, nabuo ako dahil sa'yo, pero hanggang doon lang ang pagiging ama mo sa akin. Si Papa Bert pa rin ang itinuturing kong ama. patawarin mo ako, anak? Matagal ko na po kayong pinatawad. Hindi ko naman naramdaman ang kawalan niyo sa buhay ko, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Maganda naman ang buhay namin ni Mama kahit wala ka. Higit sa lahat, masaya kami. Sana ikaw din at ang pinili mong pamilya. My goodness! Hindi na ako mapakalik kanina sa trabaho. Akala ko darating ako dito na parang may nangyaring dilubyo. Pero, ate, ito bang sinabi ni Clever? Alam mo, kahit po, hindi niya ko makapaniwala. Parang ko nabunutan ng tinik sa lalamunan kanina. Isa lang ang ibig sabihin nito. Napalaki natin na maayos si Makmak. Alam mo, kuya, yaman takot ko na baka umuwian niya tayong lahat. Napawi kanina na sabihin niya matagal niya nang alam ang totoo. Ay, salamat sa Panginoon. Dininig niya ang prayers ko. Kahit bira lang ako manalangin. Yes! Oo, I'm here. Ikaw ba tayo kakain? Oo, kakain na tayo. Oh, umiiyak ka na naman? Hindi. Kita. Kanina pa yan umiiyak si Mame. Ang tawag dyan, tears of joy. Iyak mo kasi. Lalo tuloy na iyak. Mabaho kaya ka eh. Bagong linggo ako, ha? Ay, naka. Sana nga kayo nagugutom na rin ako. Kumain na tayo. Tara na, Ma. Kumain na tayo. Oo na. I love you, Ma. I love you forever and ever. Ilang taon na nakakalipas mula na mangyari yun. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat. At yun ang pinagmasayang sandali sa buhay ko. Doon ko napatunayang hindi pala ako nagkulang sa anak ko. Naramdaman niya ang pagmamahal namin sa kanya. Kaya hindi siya natinag kahit ng pinakamasakit ang problema ng kanyang nalaman. Ito sa lahat. At ito ang aking buhay. Madalas, ang mga alalahanin natin ay lumalaki at nagiging higante habang ito ay patuloy nating tinatakasan. Ngunit kapag hinarap natin ito ng buong tapang, malalaman nating nasa isip lang pala natin ang lahat. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Leonardo Danabin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, Rosana Villegas, at Susan Robles sa papel na Adelaida. Naglapat na ang pagtutulong Jenny Budian, na musika Buboy Salonga,
Supervision Technical, Eric Lucero at Bong Mayar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labang. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Galdicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kwento ng isang dalagang bingin-bingi sa abuso ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang nasaktan. Siya ay si Jade. Kailangan matapos ng pag-review ko. May exam kami bukas. Ala! Inom ko ang ilaw. Wala! Review po ako dahil may exam kami bukas. Tatwiran ka pa? Sinungaling ka talagang bata ka. Napakahaba ng Flashlight naman ang kasangga ko nito. Hindi pa niya naisip. Alas 8 na ako nakauwi. Naglinis pa ako ng bahay. Nagugas pa ng pinagkainan. Nagpahinga. Hindi ako makakapag-review. mga tapit mo yan, hindi ba? Tingnan mo, pinagtatakbo ng lola mo dito sa labas. Nakapagalit. Galing po ako ng school. Puro kasi kami production ngayon eh. Teka lang po ah. Oh, naririyan ka na pala. Ayan ang mga damit mo na ubod ng mako at nilalamok na sa kwarto. Hindi mo malabas. Ang mahiya ka ba? Bakit di naman tinapon dito sa labas ng bahay? Kasi lumalaki kang tamad. Hindi mo nakikita. Sagot-sagot mo ka. Ay, Ako sa shooting. Hindi ko lang pumasikaso. narinig niyo yun? Concern lang naman ako sa kanya. Bakit pinagsasagot pa ako ng sutil na matanda? Hindi niyo naman dapat pinapaya yung kanya. Sige! Magkampi-kampihan kayo! Sabihin yung mali ang papalaki sa matanda. Hey, come on! Punta ka na sa kita ko. Tapos na yung Hell Week natin. Let's enjoy. Most of our classmates will be there. Please, tuloy ko man. Alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? 18 anyos na ako, pero hindi ko pa rin nagawa magkakakas. Ano kaya, bumalik ka na lang. Kasi ang lola ko, pinapagalitan na ako dahil siya nabubuntis. At hindi makakatapos ng pag-aaral. Alam mo, naiisip ko, dahil sa matanda na si lola mo, kaya nagagawa niya yun. But you know, not like that. Did you woman of your age, ha? Alam ko, basta mamagaling ng galit. Pero galit na galit ako sa kanya. Walang lang ako intindi kung gaano kasakit yung mga sinasabi niya sa akin. Binibilang ko na nga lang din yung aral kung kailan graduate. Ano ko sa dito sa Manila. Gusto ko na siya nakilasan.
if it cost your peace, you should do something about it. Lahat tayo may karapatang mamuhay ng payapa. At kung sa pag-alis mo sa poder ng lola mo, mas magiging okay ka, ituloy mo. Lahat knows ka na with anxiety. Ang lungkot-lungkot ko. Di na makalakas sa bahay nga. Ako, kahit na simpleng bagay. Ayoko na. Lumalaban na lang ako para kay Papa. Shade, lagi mo tatandaan. Nandito kami. Our house is always open for you. At baka nun, dapat magpapakahan kayo. Hindi maglalagay ng loop sa mga pisngi mo. Sige na. Greg, di ka na makapunta sa birthday ko, ha? Hindi lang makakalipas ng kain. Kumain ka lagi kahit malungkot ka. Oo. Salamat, Elisa. Pasensya ka na. Linisin mo yung lababo! Sa lababo ng kapatid umungod! Linis ko na po, Lola. Puro ka ng talulaan! Matalinong tanga! Sa eskwelahan ka lang magaling! Ano po bang pinapunto niyo? Nagmumug lang ako. May nasabi na kayo agad na masakit sa akin. Sabihin niyo nga ako. Galit ba kayo sa akin? Sumasagot ka pa? Totoo naman, di ba? May galit kayo sa akin dahil sa simpleng bagay na pinalalaki niyo. Araw-araw na lang, kahit sa mga kapitbahay natin, sinisiraan niyo sa religion ko. Nagkakaroon masama akong tao. Kahit ano naman ang tignan niyo, wala naman akong pinakasama sa inyo. Napakasulat na batang ka. Halika dito! Halika dito sa bahay mo! Ipakita mong totoo mong buhay! Halika dito! Hindi mo ba naiisip kahit matanda na siya? Siya pa rin ang nag-aasikaso sa iyo. Intindihin mo, Mama, ha? Alam mo kung ang hirap ang pinagdaanan niya. Lumaki siya sa madrasa, minaltrato, at binabarumba ng sulismo. Sinasabi niyo yan para dahilan kami sa mga katulad namin niyo. Ha? Kahit kailan ba tinanong niyo ako kung ayos lang ka sa akin? Kung paano niya ako makitunguhan? Ha? Mamalaki ka na. Paano pa kapag nagkaroon ka na ng sarili mo pera? Wala kang utang na loob. Kahit nung nawala yung pera niya, ako pinagbibintangin niyo. Kahit nung nagisingin niyo ng video ko ano. Ka lumabas sa bahay na ito. Wala ka kailangan dito. Lumayas ka. Hey! Look at you! Hindi ko mahain. Are you taking your meds? Your anxiety kicks in again. Ang ganda ng kwarto mo. Hindi ka pa naliligo. I'm sorry, Elise. Gusto ko muna mapag-isa. Okay, Jade. Nasa baba lang ako if you need something, okay?
lalayasin ko. Nakilailis po ako. Hindi ako okay. Hindi naging ang dulot na sa akin. Sakit ko. Ayoko na bumalik doon. Mas gusto ko ng tahimik. Hindi ko kayang intindihin ang nararamdaman ng mga kapatid ko. Mas mabuti na sa akin ang lumayo. Uy po, lumipat na tayo ng Maynila. Makapangarap pa ba naman sa trabaho? Araw ko nararanasan kay Lola. Kaya ako nagkasakit, hindi ba? Aral. Tapos sa bahay palagi akong kinagagalitan. Kahit sa mababaw na dahilan. Lagi siyang gumagawa ng ikagagalit niya sa akin. Narito ang summa cum laude ng Bachelor of Arts in Mass Communication. Jake Austria para sa kanyang munting talampay. Nagsilbing tanganan ko ang eskwelahan. At ginugol ko na lang ang sarili ko sa pag-aaral. Para makalimutan ko ang mga masasakit kong naranasan. Ang pamilya ay hindi lamang sa dugo. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng kapayapaan. Kung ang paglayo ang tanging solusyon upang sa buhay ay di ka bumitiw, huwag kang magdalawang isip na lumayo. Ang pinakamahalaga, huwag mong kalimutang mangarap. Ang iyong pangarap ang kukumbisi sa'yo na ipagpatuloy ang buhay. Anak, Robert, patawarin mo ako dahil wala ako sa tabi mo. Malayo pa. Ang mahalaga, magkasama na tayo. Tawag ako na si Daniel. Ako sabi. Hello, Lola? Hello? Hey, ako. At patawarin mo ako dahil ikaw ang laging nakakagaling. Wala kang kasalanan. Patawarin mo ako. Wala ako ko. Lola, sorry din po dahil nagsabi ko ng galing sa inyo. Dapat nga, mas lalo pa kitang inunawa. Maraming salamat po sa pag-aasikaso mo sa akin. O siya, sige na. Kailangan na ba kayo ng papa ko? Nagsasanay na kami dito na Makapangyarihan daw ang salita. Lahat ng mga bintang, isda,
At hinala ang narinig ko. Lahat ng yun nabaliwala sa tagumpay na narating ko ngayon. Isa na akong host sa pangarap kong show. Mapayapa kaming namumuhay ni Papa sa Maynila. Higit sa lahat, pinagpapatuloy ko pa rin ang therapy upang balang araw, hindi ako makasakit ng damdamin ng iba. Makapangyarihan ang salita. Ngunit, wala lang mas lalakas pa sa mga salitang binibigkas mo sa iyong sarili. Ako ay may karapatang mamuhay ng payapa. At higit sa lahat, magpatawad. Dahil ang tunay na nagmamahal ay nagpapatawad. At sa pagpapatawad, makakamit ang tunay na kaligayahan. Ako po si Jill. Ito ang aking buhay. Ang sugat ay hindi lamang nakukuha sa pisikal. Ito ay matatamod din sa emosyon. Huwag nating ipagsawalang bahala ang mga bagay na umuupos sa atin at nag-aalis ng kapayapaan ng ating isipan. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak na hindi bumitiw sa buhay sa kabila ng mga pagsubok sa pagkawala sa kanilang piling ng pinakamamahal na ina. Siya ay si Marlene. Ang biglaang pagkamatay ni Inay ang naghatid ng pinakamalaking kalungkutan sa buhay naming magkakapatid. Walang sandaling hindi kami nangungulila sa kanyang pagkawala. At bawat paglipas ng araw, hindi naging madali para sa amin ang magpatuloy sa laban ng buhay. Kuya Drew, tingnan mo oh. Ginitian ko ni Inay. Jessa, patay na si Inay. Huwag kung ano pang sinasabi mo. Nakapuro na siya. Bakit mo kasi kaya mo maniwala sa akin? Tingnan mo kasi si Inay. Para maniwala ka. Ang mabuti pa, matulog ka na lang. Pagod ka na sa kababantay dyan sa kabahaw ni Inay. Bumalik ka na lang kapag nakapagpahinga ka na. Sige na, ako na muna magbabantay sa kanya. Ayaw ko matulog, kuya. Ayaw kong iwan si Inay. Basta dito lang ako sa tabi niya. Sabi niya kasi sa akin, huwag daw akong aalis sa tabi niya. Ay, o sige. Ikaw bahala. Ako naman, sasalubungin ko baka dumarating na nagigiramay. Ano muna? Simula pa lang, sinabi na po sana ni Inay yung mga sintomas na nararamdaman niya. Di kahit pa paano, may papagamot pa namin siya sa kahit na saang public hospital. Hindi na po sana umabot po sa stage 4 na naging dahilan ng pagkamatay niya ang colon cancer. Sinadya niyang ilinin sa ating masakit niya. Dahil ayaw niya rin mag-alala. Isa pa rin siguro sa iniisip niya, wala naman tayong itutustos sa kanyang paggamot. Ang sakit-sakit, Jack. Hindi po namin alam kung paano namin makakasanayan mabuhay ng wala na si Inay. Hindi na namin maririnig ang kanyang boses. Hindi na namin madarama ang maiinit niyang yakap kailanman. Oo, alam ko. Alam ko rin ang pagdadalang ating magkakapatid. Wala naman talagang pinakamasakit sa lahat, kundi ang permanente. Pagkakahiwa-hiwalay ng isang pamilya dahil sa kamatayan. Si Jessa po ang inaalala ko. Hindi pa niya naiintindihan na permanente ang kamatayan. Kaya paano namin papaliwanag sa kanya? No, patay na nga si Inay. At hindi na babalik pa kahit kailan. Paano namin sasagutin yung mga tanong niya? Nalalo lang magpapabigat sa aming mga kalooban.
Jessa yung umiiyak ngayon. Namamahalo sa babae na kaputi. Paano siya napunta rito sa estasyon ng tren? Ang layo na nito sa lugar namin. Bakit ba bigla akong kinabahan? Kailangan masagot ko siya. Kailangan maabutan ko bago pa siya tuluyang sumama sa babae na nahabol niya. Jessa! Kay Gerald! Wala. Salamat, inabutan kita. Saan ka pa pupunta? Ang ginagawa mo sa lugar na ito? Sinusundan ko kasi si Inay eh. Pero bigla na naman siya nawala sa paningin ko. Hindi pa nga siya damit eh. Mabuti pa, tara. Ihatid na kita sa inyo. At na hinahanap ka na ng ating Marlina mo. At nagkaalala na yun sa'yo. Ayoko kay Gerald. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakikita si Inay. Jessa, makinig ka sa akin, ha? Pag ang naalala ko, hindi mo na sumakasama kahit kailan. Yung babaeng nakaputi na sinusundan mo, kamukha lang niya yun. Bakit ba lahat kayo sinasabi niya patay na si Inay? Eh nakakausap ko nga siya eh. Sabi pa niya sa akin, isasama raw niya ako kahit saan siya pumunta. Kaya diyan ka na, Kuya Gerald. Bakit natin na si Inay? Jessa, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Jessa! Paano kung hindi mo nakita si Jessa sa istasyon ng tren? At kahabol niya sa puting babae na sinasabi mo, sumabay na rin siya sumakay doon. Sa dami ng istasyon ng hihintuan ng tren, saan pa namin nahanapin yung kapatid ko, Gerald? Kaya nga, mabuti na lang. Hindi pa ako nakasakay ng tren ng mga oras na yun. Papunta nga kasi ako sa Magallanes Station para pumasok sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Habang dumaan ang mga araw, hindi na namin alam kung paano paggagabayan si Jessa sa kasalukuyan naming sitwasyon. Mas magiging mahirap sa mga kalooban kung hindi nakaunawaan ang mga nangyayari. Kahit sa kanyang murang edad, kailangan unti-unti ring maipaliwanag sa kanyang katotohanan ng kapatayan para mas malampasan niya ang pagdadalamhati Marlina. Pero paano nga? Bawat araw, bawat oras na hindi ko na alam kung paano mapoprotektahan ang kanyang mga nakarama at pangamba. Ha? Anong ibig mong sabihin aalis ka? Ano? Iiwan mo mga anak mo, Tian? Hindi ko kasi kayang tingnan ang pangungulila nila sa kanilang ina. Naghihirap lang ang kalooban ko. Lalo na kapag nakikita ko sa iyak. Kaya sa halip na tulungan mo ang iyong mga anak na iangat ang kanilang mga kalooban, mas gugustuhin mo pang talikuran na lamang sila, ganon? Dahil hahanapin ko rin ang sarili ko, ate. Gulong-gulo na rin ang isip ko mula nung mamatay si Sonia. May mga sandali na gusto ko na rin magpakamatay para matakasan ko na rin ang mga problemang naiwan niya sa aming mag-ama. Bakit? Sa akala mo ba ang iniwan mo ang mga anak mo? Makapangmumuhay ka na tahimik sa pupuntahan mo? Na hindi ka guguluhin ang konsensya mo? Dahil bilang isang ama, ikaw ang unang-unang dapat natakbuhan nila sa kanilang kalungkutan. Hayaan mo na ako sa desisyon kong ito, ate. Sa gagawin ko ito, dito lang ako makasusumpong ng kapanatagan. Pero ito ang tandaan mo, Ken. Kailanman, hindi mo matatagpuan ang hinahanap mong kapanatagan sa binubuo mong maling desisyon ngayon. Kaya bago pa sirain ang pagpapasya mong yan ang buhay ng iyong mga anak, huwag mo nang ituloy. Bro, gabi na. Bakit nandito ka pa sa pasok? Hinihintay ko kasing dumating si ate. Kaya Gerald, Bakit? Saan ba nagpunta ang ate mo? hahanapin daw niya si Itay. Hahanapin ang itay niyo? Oo, Ako, kasi iniwan na kami ni Itay. Kaya sabi niya kanina, hindi daw siya uuwi hanggang hindi niya nakikita si Itay. mabuti pa umuwi ka na. Ako na lang ang maghihintay sa ate mo. Pero para makasiguro ko sa kinaroroonan niya, tatawagan ko siya sa cellphone para mapuntahan ko siya
saan na ang lugar siya naroon. Itay, Merlina, sino ba yung bata na nakarga-karga niyo? Sino ba yung babaeng kasama niya? sige na, Ben. Mauna na kayo. Susunod na lang ako sa inyo. Ipabalot na lang ninyo ang mga tirang pagkain sa counter. Sige na. Sige, akin ang bata. Maiwan na namin. Sagutin ang tanong ko, Itay. Sino ang bata ko? Babaeng kasama niyo kumakain dito sa kantin. Ano ko ugnahin niyo sa kanila? Ganun! Buhay pa ang inay. May relasyon na kayo ng babaeng yun. Ngayong ang may tutuwid ko ng pagkakamali ko kay Dan sa aming anak. Paano ba itutuwid? Samantalang kami naman ang tinalikuran niyo. Naririnig niyo ba ang sarili niyo, Itay? Kasi ginawa niyo 3 kaluluwa naman ang isinakripisyo ninyo. Matagal ding panahong nagtiis si Delia. Samantalang itinatago ko sa inyong ina ang aming relasyon. Ngayon, maibibigay ko na sa kanila ng anak ko ang lahat ng atensyon ko at panahon. Nangako akong hindi ko na sila iiwan kailanman. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit na marinig mula sa inyong mga salitang yan. Pag-akala namin magkakapatid, sa pagkawala ni Inay, kayo ang sasandala namin sa mga sandali ng aming kapigatihan. Matagal ko na naman inaangkol sa inyong buhay ko. Malalaki na kayo. Kaya niyo nang tumayo sa sarili ng mga paa. Huwag niyo na akong asahan. Lalayo na rin kami ni Delia. Kaya, baka nga, ito na maging huling pagkikita natin, Merlina. Napakasakit ang ginawa nito sa aming magkakapatid, Tay. Pero wala namang kayo magagawa. Kundi i-respeto ang desisyon. Huwag po kayo mag-alala. Isasama pa rin namin kayo sa aming mga panalangin. Pati ako, napaglalanganan natin niyo sa mga kasinungalingan niya. At hindi pa katanggap-tanggap. Ginawa pa kayong dahilan ng mga kahinaan niya. Siguro po, kailangan na lang namin harapin kakapatid ang mga nangyayari sa aming buhay. Na hindi namin makokontrol siya. Para makapagpatuloy na rin po kaming makapamuhay ng maayos na magkapatid. Sa akin, ang mahalaga nitong mga nakaraan, nagiging normal na ang mga kilos ni Jessa. Unti-unti na niyang natatanggap ang pagkamatay na nila. Noong hapon kasi, sinasabi ko siya magsimba. Sabi ko, sa mga panalangin niya sabihin, ang lahat ang gusto niyang sabihin sa inyong ina. Maraming salamat po dyan. Sa pamamagitan niyo, nagiging madali rin sa amin ang pagharap sa mga problema. Hindi ko kayo pababayaan magkakapatid na Lina. Dahil nung nabubuhay pa ang inyong ina, kami ang nagturing yung mas magkapatid. Hindi niya ako pinabayaan sa maraming bagay. Minahal niya ako bilang isang nakatatanda niyang kapatid. Ang lagi ko rin pong dasal, sana patnubayan pa po ng Diyos ang aming mga pananaw sa buhay. Nang sa ganun, magkaroon ng kabuluhan ang mga pangarap namin magkakapatid. Dahil hindi po ako nawawala ng pag-asa sa hinaharap. Sa pamamagitan
sikap na makaagapay sa agos ng buhay, unti-unti naming naibalik sa normal ang sitwasyon naming magkakapatid. Sa ngayon, isa na akong regular line cook sa pinapansukan kong malaking restaurant na pinagrekomendahan sa akin ni Gerald. Sina Drew at Jessa, ini-enjoy nila ang kanilang modular schooling, pasabay ng iba pa nilang mga pangarap. At si Inay, hinayaan na namin siya sa kanyang kaligayahan. Samantalang, pinagdarasal pa rin namin ang para sa kanyang kabutihan. Ako si Marlena, ang ating buhay. Puno ng pagsubok ang buhay. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas na tinatahak at dumadaan sa iba't ibang yugto ng mga suliranin. At minsan ay dapat natin pagdaanan patungo sa katiyakan ng ating mga layunin. Mga nagsiganap, Chiquit Carmen Amora, Susan Robles, Tom Cruise, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin at Rosana Villegas sa papel na Marlena. Naglaban ng tangkop na tunog Jenny Mutiama sa musika ni Buboy Salona. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Tom Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Cel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Jack. Isa akong lalaking nagsusumikap sa buhay. Handa na akong akuin ng buong responsibilidad para matayo ng isang pamilya. Pero hindi naniniwala ang mga magulang ng babaeng nais kong makasawa. Para daw kasing imposibleng umasenso ang isang katulad ko na pedicab driver. Pakinggan ninyo ang aking buhay. Jack, akala ko hindi ka na darating eh. Pasensya ka lang kung nahuli ako ah. May hinatid pa kasi akong pasahero kanina dun sa Marulas. Ikaw, makas ka ba sa mama mo? Hindi. Nagpaalam ako sa kanya na aalis ako. Pero ang sabi ko, pupunta ako kina Doray sa Tanehilos. Saan ba tayo pupunta, Jack? Pinagsuot na pa ako ng puting outfit. Para tuloy ng mga nakakasalubong ko, nurse ako eh. Pupunta tayo sa munisipyo. Sa munisipyo? Bakit naman tayo pupunta doon? Magpapakasal na tayong dalawa. Ano? Ay, seryoso ka, Jack? Paano yung mga magulang ko? Secret marriage ang gagawin natin. Hindi malalaman ng mga magulang mo na kasal na tayo. Pero sakaling malaman man nila ang totoo, hindi na nila tayo mapaghihiwalay. Walang sino man ang makakahadlang sa ating pagmamahalan. Ano? Sige, Jack. Pumapayag na ako. Bakit ngayon ka lang, ha, Josie? Saan ka galing? Inabot ka ng ganitong oras. Hindi ba po sabi ko sa inyo, pupunta po ako kina Doray? Pumunta ka din ng alas 3, sila Doray at Necho dito. Hinahanap ka. O ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang kasama mo? Si Jack. Ma, ano po kasi? Anong ginawa niyo ng lalaki yun, ha? Saan kayo nagpupunta? Ginabi ka ng uwi. Hindi ko naman po kasama si Jack. Maniwala po kayo sa akin. Kilala kita, Josie. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Naman. Matitigil sa kaibangan mo dyan sa lalaking yan. Kaya ka ba niyang buhayin? Sakaling siya pinili mo?
Mabibigyan ka kaya niyan magandang buhay? Eh sa pagkakaalam ko, nakikipasada lang yan ng pedicab. Tapos sa itsura niya, huwag mong sabihin sa akin na hindi siya adik. Josie, oo. Ma, mahal ko po si Jack. Yan, yung pagmamahal mo sa hindi tamang lalaki ang magpapahamak sa'yo. Josie, hindi kita pinipigilang magmahal. Pero sa tamang lalaki naman. At naniniwala ako na hindi si Jack ang tamang lalaki para sa'yo. Kumusta na ang asawa ko? Eto, ayos naman. Ikaw, Ito, miss ka. Kaya ako pumunta dito kahit isang oras ng gabi. So, huwag kang magkaroon, Jack. Magkakaroon din tayo sa tamang panahon. paano kaya kung ipagtapatan natin sa mga magulang mo na kasal na tayo? Ikaw, handa ka na ba harapin ang mga magulang ko? Lalo na si Mama? Sige, Josie. Harapin ko na sila. Kailangang malaman nilang kasal na tayo. Papatunayan ko sa kanila na kaya kitang panindigan. O, Josie, ano ba pag-uusapan natin? Dinala mo pa yung asungot na yun sa pamamahay ko. Ma, kasi may aaminin po kami ni Jack sa inyo. Aling Marta, kami po ni Josie. Magkarelasyon. Oo, alam ko na yon. Kaya nga, Jack, hiwalayan mo ng anak ko. Hindi po pwede. Kasi ano kasi... Magbibigkasan naman ba tayo ng mga letra, ha? Diretsuhin nyo na nga ako. Ano ba kasi, ha? Kasal na po kami ni Josie. Opo, Ma. Nung isang buwan pa po kami nagpakasal sa West. Ganun. Hindi po kayo galit? Hindi ako galit. Talaga po. Hindi ako galit. Kasi napakabuti mong anak. Teka, ha? May kukunin lamang ako sa kusina. Babalikan ko kayo, ha? Pumayag ng mga ama mo. Hindi ako makapaniwala. Ibig sabihin, okay na kay Mama. Ano ang approve? Ma? Aling Marta naman, ibaba niyo. Sino may sabi sa inyo na approve ako sa'yo, ha? Hayop ka, lalaki ka. Akong pigilan ko kasi. Ang lolo na laman-loman si Raulong lalaking to. Tama na! Lumayas ka! Lumayas ka sa pagmamahay ko! Lumayas! Sa buho! Tayo ko bakit na tayo magbumukam sa bahay ko! Lumayas! Yung kinita mo, nasaan? Akin na. Ito po. Ano nakita? Meron po pala akong pasalubong sa inyo ni Josie. Ito po. Sapin-sapin? Ano dito? Ikwento po kasi sa ni Josie na mahilig po kayo sa mga kakanin. Sige, halika. Pumasok ko na doon sa loob. Nakahanda na rin yung pagkain mo doon sa mesa. Ganyan naman. Maglilinis na naman ako ng buong bahay tapos maglalaba. Uy! Sandali. Gusto ang bahay.
na rin yung ugahan. Sino kaya gumawa nito? Aling Marta, kumain na po kayo. Sino taga-ina nitong agahan? Ako po. Talaga? Opo, maaga po kasi ang pasok ni Josie ngayon sa factory. Kaya wala na po siyang oras para magluto ng agahan. Ikaw rin ang naglinis nitong bahay? Opo. Tapos, naglinis na rin po ako dun sa bakuran. Tsaka, naglaba na rin po ako. Sabihin. Wala akong gagawin. Opo, wala na po. Ang sipag. Ilang oras ka nga wala nagising. Istas na lang, madaling araw po. Tiyak na pagod ka. Kumain ka na ba? Tapos na po. O sige, magpahinga ka muna kahit isang oras bago ka mamasada ng pedicab. Salamat yan. Wala po yun. Wow, sipag naman ang asawa ko. Para naman mapagod ka ng sobra niyan. Ako? Mapapagod? Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya-kaya to ng katawan ko. Alam mo, Jack, natutuwa sa'yo si Mama. Masipag ka rin kasi. At saka magalang. Kahit na sinisimangutan ka niya. Gusto ko kasing mabago ang impresyon mo sa akin. At saka mapatunayan na rin na karapat-dapat ako maging asawa mo. Ano, Marta? Kumusta naman yung manugang mo si Jack? Ayun. Masipag naman. Mabait, magalang. At saka madiskarte sa buhay. Oo. Nakita ko naman na ginagawa niya ang lahat para mabigyan ng magandang buhay si Josie. Mare, nagkamali ako sa panguhusga ko sa kanya. Ibig bang sabihin yan, boto ka na sa kanya? Oo. Gusto ko na si Jack para kay Josie. Dahil kumbinsido niya na nasa mabuting kamay ang aking anak. Wow! Himala! Ano nakain ninyong dalawa at magkasundo na kayo? Ko naman, Josie, oh. Bakit? Wala na bang pag-asa na magkasundo kami ni Jack? Hindi, pero kasi naninibago lang ako. Nakita ko naman na mabuting taong asawa mo. Kaya sa maniwala ka sa o hindi, hindi na ako tututok sa inyo. Tama ang mama mo. Ayos na ang lahat sa amin. Siya nga pala, may sasabihin pala ako sa inyo. Ano yun, mahal? Titigil na ako sa pagpipedicab. Ha? Bakit naman? May naipon na ako sa pera para makapagtayo ng maliit na negosyo. Mas mainam kasi yun para kumita ng malaki. At para mabigyan ng magandang buhay ang asawa at magiging anak namin. O ano bang negosyo yung balak mo, mahal? Yung simple lang. Bali, magtitinda tayo ng fishball, squidball, kwek-kwek, isaw at saka calamares. Yung isa kong kakilala, binibenta na yung food cart niya. Alam ko yung bilhin. Gamit yung naipon kong pera. Mas malaking kikitain ko dun kaysa sa pagpipedicab ko kapag nagkataon. Naku, maganda yung naisip mo. Sabihin mo sa akin kung paano ka makakatulong. Magtutulungan tayong dalawa na itaguyod ang naisip ng negosyo. Basta ako, buo ang suporta ko sa inyong dalawa. At handa na ako tumulong sa inyo. Maraming salamat po, ma. Sana magtagumpay yung binabala kong negosyo. Magtatagumpay kayong dalawa. Basta maging positibo lang kayo sa buhay niyo. Tumigil din ako sa pagpipedicab. At sa halip, nagtinda ako ng mga pagkain gamit ang food cart. Nagbebenta kami sa tapat ng isang pampublikong eskwelahan. Maganda naman ang kita. Kaso gusto ko naman nito ang pangangailangan ng aking pamilya. At nakakapag-abot pa ako sa aking paboritong biyanan. Hindi naman malaki ang aking negosyo. Pero masaya kami dahil patuloy ang pagbuhos ng biyaya sa aming pamilya. Ako si Jack. Ito ang aking buhay. Totoo na sa pagsisikap
ay unti-unting aasenso ang iyong buhay. Pagtiwala ka lamang sa iyong sarili. At higit sa lahat, huwag makalilimot na magpasalamat sa Panginoong Diyos na siyang nagbibigay sa iyo ng biyaya. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Alan Ortega, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara sa papel na Jack. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervision technical, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krista Senga at sa direksyon, Salvador M. Royal. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Pakinggan po natin ngayon ang isang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Sean. Hindi madali ang maging natay. Nanay at tatay sa 3 anak na lalaki. Itong nadama ko na pumanaw ang aking asawa. Pakinggan po niyo ang aking paglalahad. James? Ikaw na ba yan? Nay, may kasama po ako. Oh, sino yan? Ako po si Edith, Nanay Choleng. Nanay Choleng? Asawa ko na po siya, Nay. Nagpakasal na po kami sa West. Nag-asawa ka? Hindi mo man lang pinapaalam sa akin? Saan kayo? Ibigay si Edith. Nalayo nitong ating buso Manila. Kaya ang ginawa namin, nagpakasal na kami bago pumarito. At magkakaanak na pala kayo? Opo, Nanay. Magkakauna po kayo. Ang problema, Nay, wala po akong trabaho ngayon. Natapos na po ang kontrata ko sa pinapasukan ko, kaya naisip ko, dito na muna po kami. Sige. Sige, namito kayo. At dito ka na rin sa probinsya natin maghanap ng trabaho. Bihira naman si James. Hindi na nga nakatulong dito. Nagdala pa ng dagdag palamunin. Oh, nagsalita nakakatulong. Kahit nagbibisyo ako, pera ko naman ang ginagamit ko. Kita ko yun sa pamamasada ng tricycle. Oo, pero mali pa rin yun, George. Dali kasi sira ng buong ambisyon mo. Nay, gusto ko lang naman maging happy. Ang hirap yata mamasada ng tricycle maghapon. Kaya tama lang na, mag-relax lang ako. Masama sa katawan ng droga na. Masama sa utak. Nay naman eh. Konti lang naman ang binabata ko. Tama si Inay, Kuya George. Saka paano kung mahuli kayo ng mga polis? Eh di kulong ka. Hoy, ikaw ah. Huwag kang sumali sa pagsisermon sa akin ni Inay. Suntukin kita dyan eh. Ikaw lang naman inaalala ko, Kuya eh. Pero kung ayaw mo, di okay. Nay, hindi naman ang 100 oh. Eh, basketball kami ang tuwa ko ngayon eh. Siyempre, kailangan ko ng baon. Ang galing mo manerbon. Mabigat pa rin kay Inay. Pwede ba tumigil na nga kayo? Mas matutuwa ako kung lahat kayo magbabago at magkakaroon ng direksyon ng buhay. Itong bayad ko sa kinyo kung mga balot, tsaka itlog na maalat, Choleng. Choleng! Ha? Oh, Ano ika mo, Leonie? taong ito oh. Sabi ko, ito yung bayad ko. Siya kinuha kong balot at itlog na maalat. Ay, salamat. Pasensya ka na sana, ha? Kasi hindi ko agad napansin. May iniisip lang kasi ako eh. Ako ay alam ko na. Yung mga anak mo, no? Nalulungkot lang ako. Kahit nasa gustong edad na sila, wala pa rin direksyon ang kanilang mga buhay.
Si George ko na panganay, may bisyo. Si James naman, wala nga bisyo. Pero nag-asawa naman ang hindi malaman nagpapaalam sa akin. Itong si Mark, kusang huminto sa pag-aaral. Mas gusto pa yung makibarkada. Pero sila, para bang hindi pinahalagan yung mga pagsisikap ko. Pambihira din naman yung mga anak mo. Ay, buti na nga lang at kumikita ka doon sa pagtitindag ng marat at itlog ng marat. May pensyong ka rin tinatanggap. Buhat doon sa bumanang mga asawa. Oo. Hindi rin kami umuupa ng bahay. Pero alam mo kung wala ang lahat ng yan ako. Jack, gutom kami. Wala naman kasi sa kanila na nakakatulong na sa akin. Gusto ko sana makita na kahit tandaan ako. Nasa maayos naman sila kalagayan. Yung naligaya nating mga magulang, di ba? Yung bang kahit mawala na tayo, maiiwan nating maayos ang buhay ng ating mga anak. Ano ko kaya mangyayari yung sa mga anak ko yun? Huwag ka muna nag-asa ko. Sabi nga, habang may buhay, ang dami, may pag-asa. Kaya huwag may suko yung mga anak mo. Patuloy kang tumalangin sa kanila. Tandaan mo, walang imposible sa kanya. Umalis na po ba si James? Oo, Edith. Hindi ka na nga niya ginising. Pupuntahan daw niya yung ina-applyan niyang trabaho. Sana naman matanggap na siya. Sana nga. At pag may trabaho na si James, sikapin niyo makaipon. Para sa pangamanak mo. Pala, sige, kumain ka na. Nakaluto na ako ng agahan. Oo. Nay, maglalaba po ba kayo ngayon? Ay, oo. Marami-rami na rin tumadamit kong labahin. Pakilaba na rin po yung mga damit namin. Masama po kasi yung pakiramdam ko eh. Dinig ko, Kuya James. Inutusan ni Ate Edith si Inay na labahan ang mga damit nyo. Si Inay naman, nilaban. Hindi tama ang ginawa ng asawa mo, Tol, ha? Ipagpalagay na nating masama ang pakiramdam niya. Ay, huwag siya maglaba ngayon. Sa ibang araw niya gawin. Hindi yung gagawin niyang utusan ng nanay natin. Oo. Kuya, Mark, hindi ko alam ang ginawa ni Edith. Kaya nga sinabi ko sa'yo, Kuya. Para pagsabihan mo si ate. Na huwag ganyang ulitin yun. Pambira, hindi na nga tayo makatulong kay Ermat. Kasi pa nating alila. Ay, huwag naman sanang ganon. Hindi tama yung Edith. Hindi maglaba ka. Pag-ayos ang pakiramdam mo. Hindi ipalalaba mo kay Inay yung mga damit natin. Pinahiya mo ako sa mga kapatid ko eh. Hindi na mauuli eh. Ano nga pala yung magandang balita mo? Natanggap na ako sa trabaho. At bukas, magsisimula na ako. Ay, salamat naman! Sa sweldo ko, simulan na natin ang pag-iipon. Ayoko naman na lagi na lang tayong umasa kay Inay. Lalo na ngayon, magkakaanak na tayo. Natuwa ako na marinig ko ang pag-uusap ni na James at Eddie. Doon ko nadama. May pagpapahalaga rin pala sa akin ang aking mga anak. Mga ilan, hindi lang nila makikita sa iyo ng pagpapalaga. Dahil nadadalig sila na siyang madlang sa kanila sa pagtahan sa mga pagdadalas ng buhay. Tama ka, Johnny. Kaya sisikapin kong alalayan ang aking mga anak para mapagtagumpayan nilang iwan ang kanilang mga kahinaan. Nay! 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 Mike! Nay! Oh, Nay! nandito ako sa kusina! Nay! 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 Si Kuya George po! Ano nangyari sa kuya mo? Hinuli po ng mga pulis! Ha? Oo! Nakuha sa kanyang ilang gramo ng shabu! George! Anak ko! Hindi
ko na kayo sa inyo. Narito ako ngayon sa kulungan. Parang hindi ko makakaya makita ka nakakulong dito. Nadudurog ang puso ko, anak. Patawad po. Ang laki ko na, pero binigyan ko pa kayo ng problema at sama ng loob. Susubukan kong gumawa ng paraan, anak, para makalaya ka. Maraming salamat po. Pero sa saling hindi kayo magtagumpay, hindi po ko magdaramdamin ay dahil alam kong kasalanan ko ang lahat. Anak, magpagmait ka rito, ha? At hihintayin namin ang paglaya mo. May pasalubong po ako sa inyo. Ang paborito niyong pansit. May kasama rin po itong mainit na pandesal. Abay, wala. Ano ba okasyon? Wala namang meron birthday. Gusto ko po, sabay-sabay tayong magmerienda ni na Kuya James at Ate Edith. Eh bakit nga, Mark? Di ba may ano nun? Pumasa ako sa scholarship test ng isang vocational school dito sa atin. Ibig sabihin? Opo, Nay. Mag-aaral na uli ako. At wala po kayong gagastusin. Libre po ang matrikula ko dun. Diyos ko, salamat naman. Naisip ko mag-aral ulit. May part-time job na rin po ako. Doon ko naman kukunin ang baon ko sa pagpasok. Pero anak, baka mahirapan ka. Mag-aaral ka habang nagtatrabaho. Kaya ko yun, Nay. Ayoko na pong mahirapan pa kayo eh. Ang gusto ko, habang kapiling pa namin kayo, makita niyong inaayos ko na ang buhay ko. Umakulong si Kuya George. Nataon ako, Nay. Sabi ko sa sarili ko, ilalagay ko na sa tama ang buhay ko. Happy birthday to you. Maraming salamat, James. Mark, Nay. Happy birthday po, Nay. salamat. Nay, nagpaluto po ako ng spaghetti. Ako naman po. Si Eddie po gumawa ng juice. Ito po ang pagsasaluhan natin ngayong birthday nyo. Salamat, anak. Pero isa na lang ang kulang ngayong birthday ko. Ang Kuya George nyo. Wala na rin siya nakakulong, pero hindi pa rin nakakalaya. Mas masaya sana kung narito ang kuya niya. Ako kay Nay. Oh, Diyos ko! Happy birthday po. George! Kuya, George, anak! Nakalaya na po ko, Inay. At ngayon, handa na magbagong buhay. Yan ang simula na muling pananambalik ng kaligayahan ko. Dahil muli ko nakapiling ang aking mga anak. Mahirap ba na ang maging isang ina at ama? Hindi ko yung pinagsisisihan. Ngayon, naalala ko na ang kahalagahan ko sa aking mga anak. At nasa maayos na rin silang kalagayan. Ako si Jolene. At ito, ang aking buhay. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Susan Robles sa papel na Choleng. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz.
Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara sa direksyon Salvador M. Morales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babae naging mapagmalaki sa kanyang mga magulang. Siya ay si Myla. Napakabait ng aking mga magulang. Sa tuwing madarapa ako, sila ang tumutulong sa aking bumangon. Hindi kasi ako nakikinig sa kanila, kaya madalas akong magkamali. Handa na ang hapunan, Myla. Tayo na kumain. Una na kayo na, wala akong gana. Bakit wala ka gana? Dahil napagsabihan ka ng tatay mo, kaya naiinis ka. Nahihirap naman kasi sa kanya eh. Nakahatol agad. Hindi pa naman niya lubos na kilala si Wante. Pinangangaralan ka naman ng tatay mo. Dahil ayaw niya madapa ka sa pangatlong pagkakataon. Iba po mga lalaki. Iba si Walden sa dalawang lalaking una ko sinamahan. Myla, hindi sumama sa lalaki. Hindi ka nagbuntis sa dalawang mong unang sinamahan eh. Makinig ka naman sana sa amin. Sarili. Kasi. Oh, mag-iingat na ako. Susunduin ng jowa mo? Is basket detect? Para hindi ako masermo na nila-inertay. Sige na naman, Rico. Oo, kumain ka na. Rika is my name, ano? Kasin kita, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin knows ang gusto kong tawag mo sa akin. Oo nga pala, Rika. O sige na, kumain ka na. Umiiwas lang naman ako makagalitan sa bahay eh. Kasi nabibigin na ako sa kanila. Talaga? Alam mo, nagmamalasaktan sa'yo sina Chong at Chang. Dahil twice ka nang nagkamali. Twice ka pang nakipag-live-in and then, bigo ka pa rin. O hindi na mangyayari uli yun. Sure ka? Oo naman. Dahil mayaman si Warren. At mahal na mahal ako. Ganun? Kasama sa lalaki yun. Ano naman sila? Si Jomi, budmalas. Mahalan din ako sa buhay ko. Ang ganda nito apartment na iniwan mo sa akin, Martin. Lalo na itong kwarto natin. Siyempre, hindi kita ititira sa pangit na lugar. Patay na patay yata ako sa'yo. Alam ko. Naman. Totoo yan, ha? Oo. Kasi, di ba sabi ko naman sa'yo, 2 beses na ako nasaktan. Umuwi ako luhaan sa mga magulang ko. Iba na ngayon. Hindi ka na uuwing luhaan sa kanila dahil hindi kita sasaktan. Paano kapag nalaman ng asawa mo? Kaya nga, sabihin na sa malayo. Para hindi na malaman. O ano, Rika? May balita ka na ba tungkol sa iyong pinsan? Wala pa rin ho, Chanelia. At hindi pa naman po siya tumatawag sa akin. Batang yun talaga. Na beses nang nabigo, mapusok pa rin. Kapag wala pa pangarami, nagagalit pa. Tinawagan niyo na po ba siya? Pero hindi naman ako ang number niya. Naku! Baka nagpalit siya ng SIM card.
talagang iniiwasan niya tayong lahat. Ang inaalala ko, mas grabe ang nangyari sa akin ngayon. Chong, sana, huwag naman po. Kung sakaling mangyari yun, wala na tayo magagawa. Siya ang naghanap ng kanyang kapalaran. Hello, Pinsan. Alam ko, gusto ka na. Akan! Bakit daw ka lang nag-call? Kinatawagan kita. Ayaw ko pupunta ng city mo eh. Nagpunta kasi kami ni Walden sa Boracay. Sa linggo kami roon. Ang ganda pala doon, oh. Hindi napapasawa. Tapos, nagbagyo din kami. Isang linggo din kami doon. Ikaw talaga ha? Alam mo, alalang-alala sa'yo sila Chong. Hindi na ako babalik ko. Maligaya ako sa buhay ko dito kay Walden. Nila sabihin sa kanila. Huwag na rin kamo nila ako tawagan. Minsan. Nila yun. Saka, hindi ko obligasyon pa din sila habang buhay. May sarili din akong buhay, ano? Ano? Walden, matagtagal lang ka bago makabalik dito. Oh, my love. Bakit? Nakakahalata na si Mr. Miss ako. Meron na. Ayoko malaman niya kung saan kita ibinabahay. Baka iskandaluhin ka niya eh. Kasi walayan mo na. Para dito ka na lang sa akin. Hindi maaari. Siya may pera eh. Kaya tiis-tiis na lang muna tayo. Ha? Mamimiss kita. Mamimiss din kita. Pero huwag ka mag-alala. Iiwanan kita ng panggastos para may magamit ka habang wala ako. Chanel na. May sakit ko pala si Chong. Oo, Nico. Niraranyo mo siya. Hindi ka makatayo eh. Alam pa ko yun. Kailangan naman. Ano ka pinili? Ito ang hirap na kayong dalawa yun eh. Lalo na kapag pareho kayong may sakit. Wala naman kami magagawa. Kinalimutan na kami ng pinsan mo. Siguro, dahil yun sa... Hindi niya na kami kailangan. Kung malapit lang po dito ang tinitirahan ko, lagi ko po kayong pupuntahan. Puso naman. Pilit ko. Kaya siguro ako nag-isip. Mabuti. Buti pa rin muna ako ng tubig. Para mawala ang pag-ubo ko. Masilip ka. Ako nga. Ano niyo ako nakilala? Ako lang naman ang asawa ni Walden. At ikaw naman ang umuubos ng mga pinsa na wala dito si Walden. Siya pagsabihan mo, hindi dadami ang mga utang. Ang mga agaw ang dapat sa iyo. Turuan ng leksyon. Anong gagawin mo? Ibubuhos ko lang naman sa iyo to. Nang matanggap ko ang tawag ng doktor na pinakios
usapan mo, agad ako dito sa ospital. Rika, pangit na ako. Dahil sa binuhos na asin sa akin ng asawa ni Walden. Naglalambot ako sa sinapit ng pinsan. Pero pasalamat ka pa rin. Dahil buhay ka pa. Hindi ka nabulag. Ako ngayon may pagmamala. Wala na. Kaya pala doon ko, nawalayan ko na si Walden. Yung talagang hirap eh. Laging nasa huli ang pagsisisi. Pati si Nainay at Itay. Dahil sa pagmamahal ko kay Walden. Tama ka. Minsan, kumusta na sila? Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Pagkalit ka ha. At kapag kaya mo na. Sasamahan kita sa kanila. Bakit dito tayo sa cemetery nagpunta? Sino pupuntahan natin dito? Myla, huwag kang mabibigla ha. Bakit? Narito na ngayon siya Machong. Ha? Bakit kapatid yan? Bakit mas sila ka pupunta dito? Hindi ba dito bahay namin? Nagkaroon kasi ng sunog sa lugar nyo. At nadamay ang bahay nyo. Hindi na nila kailangan bumaba sa bahay nyo eh. Dahil nga, nung panahon yun, hindi silang may sakit. Kaya, naku, sila namatay. Ay! Kasalanan ko to! Hindi tayo pangakukulong sa tulad kayo kung kasama niyo lang ako. Matawarin niyo ako, Inay! Halos maglupasay ako ng mga sandali niya. Ngunit alam ko, lumuha man ako sa dugo, hindi ay maibabalik pa. Ang buhay ni Inay at Itay, ang aking mga magulang, na laging umaalalay sa akin sa tuwing ako'y madarapa. Ngayon, mag-isa kong binabaka ang lungkot ng pag-iisa. Ako po si Myla. At ito ang aking buhay. Hindi matutumbasan ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mga magulang. Kaya sana ito ay matutuhang pahalagahan ng kanilang mga anak. Makaragsigan na si Kit Del Carmen Amor, Jun de Casa, Phil Cruz, Susan Robles, Yunel Banamin at Rosano Villegas sa papel na Myla. Naglapat ng angkot na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant at Kim Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr.